Mayor Belen Fernandez, tuloy-tuloy ang pamamahagi ng bags, school supplies at hygiene kits sa mga batang mag-aaral sa lungsod. Ang detalye ng balitang yan mula kay Marbian Bergabinya. Marbian! Yes, good morning kapartner. Tuloy-tuloy ang pagbibigay ng lungsod ng Dagupan sa pamumuno ni Mayor Belen Fernandez ng bags, school supplies tulad ng notebooks, pad paper, lapis at hygiene kits. Kasama rin sa binibigyan ni Mayor ang raincoat dahil pag-ulan na ngayon. Itong Lunes, nagtungo si Mayor sa Breeze Elementary School at Sabangan Elementary School kung saan masaya tinanggap ng mga bata ang mga binigay ni Mayor. Sunod pa na pinuntahan ni Mayor ang mga pag-aaral ng Victoria Q. Zarate Elementary School dito sa Barangay Pantal para sa distribution ng school supplies at raincoat para sa mga grade 1 and 2 learners. Kasama na nilagay ng school supplies na Councilor Michael Fernandez, Dixon at Dennis Canto upang patuloy na isusulong ang mga proyektong para sa kabataan kasama dito ang pagsasayos ng daan patungo sa kanilang paaralan. Pinunduhan din ni Mayor ang Urgent Road Elevation at Drainage System Project simula Arellano Street papasok sa paaralan upang hindi na po kinakailangang lumusong sa baha ang mga bata papasok sa eskwela. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung si Denver Dabinya, kaparty mo sa balita at servisyo. Samantala, saya at kulay Fun Run 2024 sa bayan ng Binmalay, handog ng Federasyon ng Sanggunian. Ang detalye na balitang yan mula kay Kapartner Lorna Hernandez. Kapartner Lorna. Yes, kapartner, inanyayahan ng Federasyon ng Sanggunian Kabataan ang lahat ng sumali sa Saya Kulay Fun Run 2024 sa Binmalay, Pangasinan. Pwedeng makasama ang buong pamilya at bangkada sa darating na Agosto 24, 2024. Mula alas 4 ng umaga sa Binmalay Beach upang makiisa sa selebrasyon ng Linggo ng Kabataan. Ang programa na ito ay bukas para sa lahat. Sa mga gustong magka-avail o makapag-avail ng ticket, makipag-ugnayan lamang sa mga council o mag-iwan ng mensahe sa Municipality of Binmalay Facebook page para sa karagdagang detalye. Samantala, ang isang ticket ay isang raffle entry. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Lorna Hernandez, kapartner mo sa balita at service. Dagdag pa ang balita, DSWD po 1, pinapareport ang TikTok account ng DSWD 2024 dahil ito ay peke. Alamin naman natin ang detaling yan kay kapartner Sheila Balog. Sheila. Yes, good morning kapartner. Pinapareport ang Department of Social and Welfare Development kasama ng field officer ng TikTok account na at DSWD 2024 dahil ito ay peke. Ang TikTok account na ito ay nagpapakalat ng maling impormasyon tungkol sa di umano'y application sa DSWD para sa cash, educational assistance at scholarship. Sa DSWD dapat i-report ang naturang peking TikTok account at ibahagi sa mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilala. Ang account na ito ay ginagamit ng educational assistance ng DSWD upang makapanglokos ng kapwa. Karaniwan sa mga videos ito ay may mga pinagtahi-tahi ng mga audio mula sa mga balita online. Hinahaluan din ng mga page na ito na mga screen-recorded na balita upang magmukhang legit ang kanilang pinapakalat. Paalala ng DSWD na sa ngayon, ay wala ng specific timeline kung kailan ang pamamahagi ng educational assistance, ngunit mayroong reforma educational assistance ang tutoran na tinatawag na Tara Basa Tutoring Program na may cash for work intervention para sa mga pamilyang may nababang kita. Para sa Diyos na sumahal, Sheila Balog, ka-partner mo sa balita at servisyo. Samantala, pagbibigay ng serbisyong medikal sa mga barangay sa Sual, Pangasinan, tuloy-tuloy na ginagawa ni former board member Arthur Celeste Jr. Ang detalye, malaki kabar Vic Tahod. Vic. Tuloy-tuloy ang pagbibigay ng serbisyong medikal ni Arthur Celeste Jr. Serbisyo para sa mga kababayan sa barangay Siao Shop, West Siao East, bayan ng Sual. Ang libreng pagkain, gamot, check-up, ECG, X-ray, gupit, massage, blood typing, bloodletting ay ilan lamang sa mga serbisyong hatid ng Kalinga sa Barangay Caravan na binubuo ng iba't ibang partner agencies at organizations mula kay Arthur Celeste Jr.
na pinag-isa sa ngalan ng serbisyo publiko at malasakit para sa lahat. Umaasa si Arthur na napasaya ang lahat at nailapit ang pagmamahal para sa mga taga-Sual. Samantala, nagkaroon ng mga sumusunod o susunod pa ng mga karaban na handog ni Arthur Celeste Jr. Saan mang bundok o sulok kasama yan ang pinupuntahan ni Arthur dahil sa hangarin nitong magsilbi ng buong puso at walang pinipili sa lahat ng kababayan nito sa barangay Kamang Singlan upang mailapit ang serbisyo nito. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kung mahal, bigkahod ka partner mo sa balita at serbisyo. Sa iba pang mga balita, Philippine Carabao Center DIMSU handang umagapay sa mga magsasaka na gustong pasukin ng Carabao Racing at Milk Processing. Ang detalye sa pagbabalik ni Marlena Hernandez. Marlena. Handang umagapay ang Philippine Carabao Center o PCC ng Don Mariano Marcos Memorial State University sa Rosario, La Union sa mga magsasaka na gustong pasukin ng Carabao Racing at Milk Processing. Ito ang ibinahagi ni PCC DMMSSU Director Vilma Gagni sa exclusive interview ng Sunshine Radio at SMNI North Luzon kahapon. Sunshine News Blast! Ang nais ko lang pong ipabatid yung mga gustong mag-engage sa ating pagkakalabaw ay maging masipag, matyaga at dagdagan pa ng kasipagan. So, ang mga different agencies naman, lalo na ang PCC po, ay handang tumulong kung gusto nyo pong magkaroon or mag-engage sa pagkakalabawan. So, nandyan po ang aming technical assistance. Always naman po na available ang ating mga technicians kung kailangan nyo po ng tulong or kung paano alagaan, paano maparami, paano po magproseso, at paano po magbenta ng mga produkto galing sa gatas ng kalabaw. Sa ngayon, nakipag-ugnayan ang PCC sa iba't ibang ahensya ng gobyerno tulad ng DSWD, DOST at DTI upang matulungan ang mga magsasaka sa iba't ibang lokal or local government units Region 1 para sa programang Gatasang Kalabaw kontra Kagutuman o GK3K. Sa ilalim ng programang ito, matutulungan ng mga magsasaka ang mga 4Ps beneficiaries. Kasama na sa programa ng PCC ang Genetic Improvement Program sa pamamagitan ng artificial insemination. Sunshine News Blast! Ito pong artificial insemination ay kinakandak sa mga villages. Pumupunta po ang ating mga AI technicians sa mga barangay upang mapabilis at mapaunlad ang uri ng ating katutubong kalabaw. Ito ay nilalagyan ng, kumbaga, in-introduce ang ating semen na galing po sa purebred buffalo. So, ang magiging anak po nila ay magiging 50-50 or crossbred na mas mataas ang kalidad. Kumbaga, mas maraming gatas ang mapuproduce. Sa ilalim naman ng Carabao-based Enterprise Development Program ng PCC, tutulungan ng PCC ang mga kooperatiba para sa kanilang mga negosyo na may kinalaman sa Carabao meat and dairy products. Ongoing din ngayon ang kadiwa sa San Bernardo, La Union, kung saan makikita ang iba't ibang produkto ng mga magsasaka, kasali na ang gatas ng kalabaw. Samantala, magkakaroon ng artificial insemination sa mga barangay ang PCC mula Setyembre sa Bani, Bulinaw, Mabini, Dazol, Anda, Burgos, Alaminos, at sa Oktubre naman sa probinsya ng La Union ay mula sa Sudipen, Bacnotan, San Fernando, San Juan, Bawang, Agoo at iba pa. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Lorna Hernandez, kapartner mo sa balita at serbisyo. Dagdag pa ang balita, 3 agrarian reform beneficiaries ng DAR Pangasinan nakatanggap na higit 2 milyon na loan boost sa pamamagitan ng Alert Arbo Program.
Ang detalye mula kay Barbien Bergabilla. Barbien. Yes, nasa 3 agrarian reform and specialist organizations sa Pangasinan ang nakatanggap ng combined loan na mahigit 2 milyong piso sa ilalim ng Department of Agrarian Reform Accessible Loan for Empowered, Resilient, and Transformer Agrarian Reform Beneficiaries Organization Program. Layunin ng Alerto Arbo Program na magbigay ng financial assistance sa mga eligible arbors at sa mga miyembro ito upang masuportahan ang kanilang mga agricultural endeavor. Ito ay isang joint initiative ng DAR, Department of Agriculture, Department of Environment and Natural Resources, Land Bank of the Philippines at Agricultural Credit Policy Council. At na programa na ma-empower ang agrarian reform beneficiaries sa pamagitan ng pagbibigay sa kanila ng sapat na napapanahon at abot kayang loans para paunlad ang kanilang farming practices at mapataas income. Ang sagawa rin ng serye ng capacity development para mapaayos ang kapasidad ng arbors para sa epektibo pamamahala ng pondo. Kasali na rin dito ang orientation on the Alert Arbor Program, Financial Literacy, Lending Policy Development at Risk Management. Para sa PPS Kumato, si Bien Bergadilla, kaparte mo sa balita at servisyo. Samantala, DOH Ilocos Region makikisa sa pag-obserba ng National Breastfeeding Awareness Month. Ang detalye sa pagbabalik ni Marcila Balog. Marcila. Nakikisa ang Department of Health Ilocos Center for Health Development sa pag-obserba ng National Breastfeeding Awareness Month. Ang kinasipinas sa NEO RMD MSC Nutrition and Dietitian for Local Health Support Division, malibag sa pagbibigay ng angkop ng nutrisyon sa sanggol, ang pagpapasuso ay nakatutulong din sa mas madaling pagtunaw ng pagkain at pagbibigay ng proteksyon laban sa mga sakit. Dagdag dito para sa mga ina, ito ay tumutulong sa mas mabilis na pagbawi sa kalusugan, pag-iwas sa pagkakaroon ng kanser at pagpapalakas sa espesyal na ugnayan nila sa kanilang mga anak. Ang pagpapasuso ay isa ring praktikal na paraan upang makatipid sa gastusin pang kalusugan. Sa kabuuan, ito ay mahalaga para sa kalusugan at higinawaan ng lahat. Para sa Diyos sa Pilipinas pong mahal, Sheila Balo, partner mo sa Balita at Service. Sumasabunan.